Lahat ay abala sa kani-kanilang mga gawain sa buhay. Si Sang-woo ay bumaba mula sa isang siksikang bus. Mukha siyang pagod na pagod sa biyahe. Kailangan niyang tiisin ang magaspang na biyaheng bus na ito araw-araw dahil sa kanyang pagkukommute mula sa kanyang tahanan. Ang kaibigan niyang si Han-ho ay tinutukso siya dahil nakumpleto ni Sang-woo ang kanyang matinding serbisyo militar bilang isang Special Forces Reserve Sergeant. At ngayon ay hindi man lang niya makayanan ang 2 oras na commute. Ginantihan ni Sang-woo si Han-ho sa pamamagitan ng pagpapaalala sa kanya na hindi man lang niya natapos ang kanyang serbisyo militar dahil sa isang babae, si Myung. Pagkarinig ng insultong ito, si Han-ho ay tuluyang natahimik at nagpatuloy sila patungo sa kanilang klase. Sa kanilang daan, medyo nakonsensya si Sang-woo sa pananahimik ng kanyang kaibigan at tinanong niya kung umiiyak si Han-ho. Itinuro ni Han-ho ang langit sa tuktok ng gusali ng silid-aklatan at sinabi kay Sang-woo na nakakita siya ng mensahe sa langit na nagsasaad ng "Downloading Monsters", at ang mensaheng iyon ay nawala matapos umabot sa 100%. Iniisip ni Sang-woo na malungkot si Han-ho tungkol sa kanyang dating kasintahan at na may nakikita siya sa langit dahil sa paggugol niya ng karamihan ng kanyang oras sa paglalaro ng video games. Sinabihan ni Sang-woo si Han-ho na bumalik sa realidad at nagtungo silang dalawa sa kani-kanilang klase. Sa mga lecture, si Sang-woo ay medyo nahilo at nahirapan siyang manatiling gising. Bigla, nagkaroon ng blackout at namatay ang lahat ng ilaw. Isang system message ang lumabas sa harap ng lahat sa klase. Nakasulat sa system message na pumili ng klase na makakatulong sa kanila sa apocalypse. Pagkatapos noon, nagsimula ang 15-sekundong timer at iba't ibang skill card na may bituin ang lumitaw sa harap ng klase. Ang ilang estudyante ay nagpanik at humiling sa iba na huwag silang pumili ng anuman dahil maaaring mapanganib ito. Si Sang-woo ay may pag-aalinlangan tungkol sa sinabi nila at iniisip na ang hindi pagpili ng card sa loob ng 15 segundo ay mas magiging mapanganib. Sinubukan ni Sang-woo na pumili ng warrior card na may 2 bituin ngunit naunahan siya ng isang matabang bata na si Min-soo at isang espada ang lumabas sa kanyang kamay. Medyo nagpanik si Sang-woo at pumili ng random na card na may pinakamaraming bituin. Ang card na pinili niya ay ang 5-star Necromancer class at ang skill card ay pumasok sa kanya. Matapos ang timer, si Sang-woo at ang matabang bata na si Min-soo lang ang nakapili ng anumang card. Si Min-soo ay namangha sa kanyang bagong espada. Pagkaraan ng ilang sandali, isang estudyante ang sumugod papasok ng klase at may maliit na halimaw sa kanyang likod na mukhang goblin at patuloy nitong sinasaksak ang balikat ng estudyanteng umiiyak para humingi ng tulong, hanggang sa patayin siya ng goblin ng walang awa. Lahat ay nagsimulang tumakbo palayo sa goblin, iniiwan si Sang-woo sa unahan dahil iniisip nilang sila na ang susunod. Ang ilang estudyante ay humiling kay Min-soo na gumawa ng paraan dahil siya lang ang may espada. Ngunit si Min-soo ay duwag at hindi sapat ang kanyang bilis upang makapag-adjust sa sitwasyong ito. Iniisip din ni Sang-woo na walang saysay ang pag-asa kay Min-soo at kailangan niyang makawala sa sitwasyong ito ng mag-isa. Sumugod ang goblin patungo kay Sang-woo dala ang kanyang maliit na punyal. Iniisip ni Sang-woo na mawawala rin siya kung mahuli siya tulad ng nakaraang estudyante na pinatay ng goblin. Sinipa ni Sang-woo ang goblin ng buong lakas, na nagpatalsak sa goblin ng kaunti. Napagtanto ni Sang-woo na parang halos 30 pounds lang ang bigat ng goblin at madali niya itong mapapatay. Pumulot siya ng silya at pinukpok ang ulo ng goblin ng buong puwersa. Ang goblin ay natalo at nakatanggap siya ng 10 ginto mula sa sistema para sa pagtalo sa goblin. Lahat ay nagulat matapos mapanood ito. Si Sang-woo ay mabilis na nakapag-adjust sa sitwasyon at napagtanto na ang mundo ay hinalo sa laro. Habang abala si Sang-woo sa pagintindi sa kasalukuyang sitwasyon, isang system message ang lumabas na nagsasabi kay Sang-woo na kaya niyang utusan ang mga patay sa ilalim ng kanyang awtoridad. Hinawakan niya ang opsyon ng kalansay ng goblin sa kanyang command list at ang patay na goblin sa likuran niya ay muling nabuhay bilang isang kalansay. Sa puntong ito, naintindihan niya na ang kanyang necromancer ay nagbibigay daan sa kanya na magpatawag ng mga nilalang na undead. 2 pang goblin ang sumugod papasok sa silid-aralan. Inutusan ni Sang-woo ang kanyang undead skeleton na patayin ang 2 goblin na iyon. Sumugod ang skeleton sa isang goblin at sinaksak ito sa balikat. Hindi sapat ang lalim ng saksak at naitulak siya pabalik ng goblin.
Parehong goblin ang nagtulungan sa kanya at nagsimulang putulin ang kanyang mga buto isa-isa. Iniisip ni Sang-woo na kailangan niyang tulungan ang kanyang skeleton at ang pagtanggal sa dalawang goblin na ito ay madali ngunit kailangan niya ng tamang armas, kaya humingi siya ng espada kay Minso, ngunit duwag si Minso at tinanggihan siya. Nilait ni Sang-woo si Minso at sinabihan siyang gamitin ang kanyang espada para balatan ang patatas. Pumulot si Sang-woo ng isa pang silya at inihagis ito patungo sa dalawang goblin na umaatake sa kanyang skeleton. Medyo naitulak pabalik ang mga goblin ng silya, at sinamantala ng undead skeleton ang pagkakataong ito upang tapusin silang dalawa gamit ang kanyang kutsilyo. Nakatanggap si Sang-woo ng 20 ginto para sa pagtalo sa dalawang goblin. Matapos ang laban, nakatanggap si Sang-woo ng isa pang system message na naabot niya na ang maximum na bilang ng mga minion sa ilalim ng kanyang autoridad. Tinanong siya ng kanyang mga kaklase kung ano ang ginawa niya at wala rin siyang ideya tungkol sa mga kasalukuyang kaganapan. Iniisip ng mga estudyante na ang parehong bagay ay nangyayari sa buong campus dahil naririnig nila ang mga sigaw ng iba, ngunit nang buksan ni Sang-woo ang mga kurtina sa bintana, nasaksihan niya ang mga sunog sa buong lungsod. Nagpasya ang ilang estudyante na kailangan nilang umalis sa campus kung gusto nilang mabuhay. Sa koridor, nakatagpo sila ng mas maraming goblin, na nagsimulang habulin sila, ngunit silang lahat ay napasuko ng mga undead skeleton ni Sang-woo. Habang nakikipaglaban ang mga skeleton ni Sang-woo sa mga goblin, hiniling niya sa ibang mga estudyante na tumakbo habang pinipigilan nila ang mga goblin. Napagtanto din ni Sang-woo na ang mundong ito ay gumagana na ngayon tulad ng isang laro. Napagtanto din ni Sang-woo na ang mga goblin ay magandang pagmulan ng karanasan at mas lalo siyang lalakas kung patuloy siyang papatay ng mga goblin at magle-level up. Samantala, natalo ang isa sa kanyang undead skeleton, at ang kanyang ulo ay lumipad malapit sa kanya. Sa kabutihang palad, ang mga goblin ay pagod na, at ang dalawa pa niyang skeleton ay nagawang patayin sila, na nagbigay sa kanya ng 20 ginto at isang level up. Siya ay nasa level 2 na ngayon, at may access na siya sa kanyang status window. 5 random skill card ang lumitaw sa harap niya, at maaari siyang pumili ng isa bilang level up gift. Pumili siya ng card na nagpataas ng kanyang maximum na bilang ng mga minions ng isa. Maaari na siyang mag-control ng hanggang 4 na undead skeleton ng sabay-sabay. Ngunit nagamit na niya ang karamihan sa kanyang mana dahil sa pagtawag ng napakaraming skeleton. Sumilip si Sang-woo sa labas ng bintana, at tila mas malala ang sitwasyon sa labas kaysa sa mismong campus. Habang bumababa siya kasama ang kanyang mga skeleton, nabigla si Han-ho sa isa sa kanyang mga skeleton at sinaksak ito sa ulo. Gumaan ang pakiramdam ni Han-ho matapos makita si Sang-woo na buhay. Sinabihan siya ni Sang-woo na ang mga skeleton na ito ay bahagi ng kanyang kakayahan. Tinanong ni Sang-woo kung anong klase ang pinili ni Han-ho, at sumagot si Han-ho na pinili niya ang 1-star rogue class. Pareho silang bumababa sa hagdan kasama ang mga skeleton. Ngunit biglang lumabas ang isang mensahe na nagsasabing nakatanggap sila ng synergy sa isang punyal. Lumabas na kung 5 miyembro ng isang partido ang may gamit na punyal. Makakatanggap sila ng 10% na fatal blow chance at 10% na karagdagang ginto. Habang bumababa sila sa hagdan kasama ang mga kalansay, nakatagpo sila ng isa pang pangkat ng mga goblin, at mayroon ding isang goblin chief sa kanila. Ang mga goblin ay naapektuhan ng isang skill na tinatawag na Scent of Death, na nagpapahina sa kanilang mga stats ng 30%. Ang Scent of Death ay automatikong gumagana kapag may 4 hanggang 5 kalansay na kasama sa isang grupo. Ang mga kalansay ay nagsimulang umatake sa mga goblin. Ngunit inactivate ng Goblin Chief ang isang skill na tinatawag na Wild Berserker, na nagbibigay buff sa lahat ng mga goblin sa ilalim ng kanyang utos. Ang mga goblin ay naging mas malakas at nagsimulang itulak pabalik ang mga kalansay. Alam ni Sang-woo na itinutulak sila pabalik dahil sa skill ng Goblin Chief. Kaya inutusan niya ang isa sa kanyang mga kalansay na putulin ang braso ng Goblin Chief, na ginagamit niya para sa Berserker skill. Nagawa ng kalansay na putulin ang braso ng Goblin Chief, na nagpahina sa mga goblin, at madaling tinapos ng mga kalansay ang mga ito. Nagagalit ang Goblin Chief, ngunit madali siyang pinatay ng mga kalansay na nagtatrabaho ng magkasama. Nakatanggap si Sang-woo ng one-handed crude spear, at ang pulse arrows ng Goblin Chief
na ginagamit niya para sa berserker skill. Medyo natuwa siya at pinuri ang isa sa kanyang mga kalansay, na nagsimulang gumawa ng kakaibang, nakakakilabot na tunog gamit ang kanyang mga buto. Nang makarating sila sa pasukan ng campus, nakita nila ang maraming survivors. Inutusan ni Sangwoo ang kanyang mga kalansay na magtago dahil magugulat ang mga tao kapag nakita sila. Ang sitwasyon sa pasukan ay hindi maganda. Nakalock sila sa loob ng campus, at hindi sila makalabas. Habang sinusubukan ni Sangwoo na lumabas gamit ang pangunahing pinto, hinarang siya ng isa sa mga miyembro ng student council, si Jin Suk, na dating sikat sa pagiging bully at nang-aabuso. Sinabihan niya sila na siya ay isang shield master na may 2 bituin, at napatay na niya ang isa sa mga goblin. Idinagdag pa niya na ang lahat ng may sandata ay dapat magtulungan upang ipagtanggol ang ibang mga estudyante. Dumating si Min Su na tumatakbo patungo kay Jin Suk at nagulat na nakarinig siya ng mahinang tunog ng mga goblin malapit sa pasukan. Inutusan ni Jin Suk ang mga estudyante na pumasok sa cafe upang maprotektahan niya at ng iba pang may kakayahan ang mga ito. Sinabihan ni Sangwoo si Hanho na lumapit sa bungad ng gate. Nakita nila ang isang mensahe sa bungad na ang pintuan ay tinakpan ng isang mahikal na puwersa at kailangan nilang talunin ang boss monster sa loob ng 2 oras at 11 minuto. Kung hindi nila matatalo ang halimaw sa loob ng ibinigay na oras, ang mga halimaw sa loob ng gusali ay lalong lalakas. Alam na ni Sangwoo kung ano ang kailangan niyang gawin, ngunit pinigilan siya ni Jin Suk na nais na pigilan nila ang mga halimaw doon hanggang sa dumating ang backup. Sinabi ni Sangwoo kay Jin Suk na ang parehong bagay ay maaaring nangyayari sa buong bansa at walang silbi ang paghihintay sa isang rescue team, ngunit tumutol si Jin Suk sa pagsasabing mas malakas ang militar ng Korea kaysa sa mga halimaw. Sawa na si Sangwoo sa kalokohang ito at nagsimulang tumungo sa hagdan, ngunit pinigilan siya ng isang papalapit na grupo ng 5 goblin. Inutusan ni Sangwoo ang kanyang mga kalansay na lumabas. Matapos makita ang mga kalansay, natakot ang lahat dahil akala nila ay bahagi ang mga ito ng unit ng mga halimaw. Ngunit sinabi ni Sangwoo sa kanila na hindi nila kailangang matakot dahil pag-aari sila ng kanyang klase na mas malakas kaysa sa hanggal na si Jin Suk. Natakot ang mga goblin sa Death Sand skill ng mga kalansay at nabawasan nito ang kanilang stamina. Tumataas ng 30% ang stats ni Sangwoo. Inutusan ni Sangwoo ang kanyang mga kalansay na simulan ng pangangaso. Nagsimulang umatake ang mga kalansay sa mga goblin at tinulungan sila ni Sangwoo gamit ang kanyang sibat. 2 goblin ang sumubok tumakas ngunit inutusan ni Sangwoo ang mga kalansay na harangan ang kanilang daan. Nakikipaglaban si Sangwoo dahil gusto niyang ipakita sa iba na hindi imposible ang talunin sila para mahikayat niya silang sumama sa kanya sa pagtalo ng boss. Isang goblin ang napatay ng isang kalansay habang ang isa pa ay sumubok tumakas, ngunit itinapon ni Sangwoo ang kanyang sibat na tumusok sa likod ng goblin. Lahat ay tuwang-tuwa sa panunood ng laban. Nakatanggap si Sangwoo ng roulette ticket mula sa system para sa pagpatay ng 20 halimaw at siya ang ika-34 na tao na nakatapos ng tagumpay na ito. Ang kanyang ranggo ay tataas sa infinite status at mayroon lamang 100 tao na karapat-dapat para sa ticket na ito. Pinuri niya ang kanyang mga kalansay para sa kanilang trabaho at muli silang nagsimulang gumawa ng kakaibang tunog gamit ang kanilang mga buto. Pumasok si Sangwoo sa loob ng cafe at sinabi sa lahat na walang backup na darating at papatayin sila ng mas malalakas na halimaw kung hindi nila mahahanap at mapapatay ang boss monster sa loob ng ibinigay na oras. Sinabi ng isa sa mga estudyante kay Sangwoo na nakita niya ang isang boss monster sa rooftop at pinatay nito ang kanyang propesor. Alam na niya ngayon ang kanyang susunod na destinasyon, ngunit walang lumalapit upang sumama sa kanyang grupo. Maging ang kaibigan niyang si Hanho ay gustong manatili, ngunit pinilit niya itong sumama sa kanya dahil kailangan niya ang knife buff para sa kanyang mga kalansay. Lumapit ang isang 23 taong gulang na babae na si Jisoo Yoon. Mayroon siyang 3 star na klase na tinatawag na Tiger Hunter. Hiniling ni Sangwoo kay Jin Suk na sumama sa kanila, ngunit duwag ito kaya nagdahilan siya na kailangan niyang manatili upang ipagtanggol ang ibang mga estudyante. Nagsimulang tumungo sina Sangwoo at ang kanyang grupo sa rooftop. Nakatagpo sila ng ilang goblin sa hagdan. Umakyat si Sangwoo kasama ang kanyang mga kalansay upang labanan ang mga goblin habang inisikaso ni Jisoo Yoon ang 2 goblin na nanggaling sa likod gamit ang kanyang mabilis na espada.
Parehong humanga sina Sangwoo at Hanho sa kanyang kasanayan. Sa itaas na palapag, nakatagpo nila ang isang sugatan na Propesor Huang. Sinabi ni Propesor Huang kay Sangwoo na karamihan sa kanyang mga estudyante ay patay na dahil sinubukan nilang tumungo sa rooftop ayon sa mga tagubili ng manual ng emergency evacuation, ngunit nakatagpo nila ang boss monster doon at karamihan sa mga estudyante ay napatay. Inutusan ni Propesor Huang si Sangwoo na huwag pumunta sa rooftop at ito ang naging huling salita niya. Nakatanggap si Sangwoo ng bagong exclusive quest matapos ang pagkamatay ng kanyang propesor. Nakasaad sa quest na maaari niyang payapain ang sama ng loob ng mga patay sa pamamagitan ng pagtalo sa boss monster sa loob ng ibinigay na limitasyon sa oras at ang pagpipiliang ito ay makakaapekto sa kanyang kapalaran. Lalo pang nagalit si Sangwoo at tumungo sa rooftop upang labanan ang boss kasama ang kanyang mga kasama. Napakalala ng kalagayan ng rooftop. Ang mga goblin ay nagnanakaw ng lahat ng mahahalagang bagay mula sa mga bangkay ng mga estudyante. Nagalit sina Sangwoo at Jisoo yun matapos itong makita. Ginamit ni Sangwoo ang kanyang bracelet skill na Berserk upang dagdagan ang stats ng kanyang mga kalansay at nagsimula ang isang all-out skirmish sa rooftop. Lahat ay lumalaban na nagpakilos kay Hanho ng kaunti at itinapon niya ang kanyang kutsilyo na tumama sa ulo ng isang goblin, at nakuha niya ang kanyang unang kill. Mas lalo siyang nahikayat na nagparamdam sa kanya na parang isang karakter mula sa JoJo. Matapos makatagpo ang Scent of Death, natakot ang mga nakaligtas na goblin at tumakas patungo sa kanilang boss, ang Goblin Captain. Matapos marinig ang dagandong ng Goblin Captain, tumaas ang moral ng mga goblin at nagsimula silang umatake sa grupo ni Sangwoo. Ngunit hindi pa rin sila pantay sa kanyang mga kalansay. Sa kabilang banda, nagsimulang durugan ng Goblin Captain ang mga kalansay ng isa-isa. Maaaring gumawa si Sangwoo ng mas maraming kalansay mula sa mga bangkay ngunit nauubos nito ang kanyang mana. Nagbato si Hanho ng 2 kutsilyo sa boss na naharangan ng balikat ng boss. Lalo nitong pinagalit ang boss at nagsimula itong sumugod patungo kay Hanho. Sinubukan siyang iligtas ng mga kalansay, ngunit 2 sa kanila ay madaling nadurodge sa isang tira ng boss. Isa sa kanila ang nakaligtas at nagawang makatama. Habang abala ang boss sa pag-asikaso sa huling kalansay, sinamantala ni Jisoo yun ang pagkakataon na ito ng boss na nakasugat sa kanya ng kaunti. Nagsimulang lumaban ng mas strategic si Sangwoo at ginamit ang kanyang mga kalansay bilang pain habang inihahagis niya ang kanyang sibat patungo sa boss na nakagasgas ng bahagya sa kanyang pisngi. Lalong nagalit ang boss at dinurog ang ilan sa mga kalansay ni Sangwoo. Ngayon ay halos wala ng sapat na mana si Sangwoo para sa huling pagtawag ng kalansay. Nakita ni Sangwoo ang isang espada na nakasiksik sa mga labi at alam na niya ngayon na kailangan niyang tapusin ito ng mabilis o mamamatay sila. Dinampot ni Sangwoo ang espada at inutusan ang kanyang 2 kalansay na sumugod sa boss. Dinurog ng boss ang 2 sa kanyang mga kalansay. Ang pangatlong kalansay ay sumugod patungo sa boss at mayroon siyang espada. Ngunit sinalag ng boss ang kanyang atake. Lumabas na hinahabol ni Sangwoo ang synergy ng mga espada at ngayon sina Sangwoo, Jisoo yun at ang kanyang kalansay ay mayroong espada na nagpapagana ng sword synergy. Binabawasan ng synergy na ito ang bigat ng mga espada ng 50% at pinapataas ang bilis ng pag-atake ng 10%. Sumugod si Sangwoo patungo sa boss na may upuan at nagsimula ring umatake ang kanyang ibang mga kasama sa boss. Nagawang tamaan ni Hanho ang braso ng boss ng isang kutsilyo. Inutusan ni Sangwoo ang kanyang huling kalansay na umatake sa boss. Ang kalansay na ito ang unang goblin monster na pinatay ni Sangwoo. At nagulat si Sangwoo sa pamamagitan ng pagputol ng ulo ng boss sa isang tama. Nakatanggap sila ng 255 ginto para sa pagtalo sa Goblin Captain. Nag-level up si Sangwoo. Ngayon ay level 3 na siya. Naabsorb din ng kalansay ang mana ng Goblin Captain na nag-upgrade sa kanyang klase at ngayon ay mayroon na siyang tato sa kanyang noo. Siya na ngayon ay isang level 2 elite goblin at mayroon din siyang commander attribute. Sa tingin ni Sangwoo ay magiging kapaki-pakinabang ang kanyang commander attribute kapag nakakuha na siya ng mas maraming kalansay. Naka-level up si Hanho sa level 2 at si Jisoo yun sa level 3, at lahat sila ay nakatanggap ng mga opsyon upang pumili ng random card. Pumili si Sangwoo ng card at nakakuha siya ng isang basic skill upang lumikha ng mga sandata mula sa mga buto.
Nagkakahalaga ang skill na ito ng 10 mana at maaari siyang lumikha ng mga espada, pamalo, sibat at pana gamit ang mga buto ng mga bangkay. Dahil natapos ni Sangwoo ang isang exclusive quest ng paghihiganti sa kanyang propesor, makakatanggap siya ng isang exclusive reward at bahagyang nabago ang kanyang kapalaran. Ang kanyang maximum na bilang ng mga minion ay tumaas ng 1 at ngayon ay maaari na siyang mag-summon ng hanggang 5 minion. Nakatanggap si Hanho ng isang hood bilang isang reward at pinapataas nito ang kanyang pagkakataong makatago mula sa mga halimaw ng 50%. Maaari niyang gamitin ang hood na ito upang tumakas mula sa mga halimaw ngunit alam na niya ngayon kung paano lumaban kaya gagamitin niya ito upang lumaban sa mga halimaw. Nakatanggap si Jisoo Hyun ng isang Fire Whetstone. Kung papatalasan niya ang kanyang talon gamit ito, may posibilidad na magliyab ang kanyang espada sa panahon ng isang atake. Sinabi ni Sangwoo sa kanila na maaari nilang subukan ang kanilang mga kasanayan mamaya at kailangan nilang bumalik. Sa pasukan, galit na galit si Jin Sok sa lahat dahil patuloy nilang sinasabi na sana ay sumama si Jin Sok kay Sangwoo. Nagalit si Jin Sok at nagsimulang magsalita ng kalokohan na hanggal si Sangwoo at malamang patay na ito ngayon. Biglang lumitaw ang mga kalansay sa likod ni Jin Sok at natakot siya. Tumungo si Sangwoo sa pasukan at bumukas ito matapos niya itong hawakan. Sinabi rin niya kay Jin Sok na siya ay napakawalang kwenta.